On mga kamanok, good morning! Today, September 14, 2023. Nakakapagpadyak tayo ngayon kahit saglit lang. Kumusta kayo mga kamanok? Ay, tagal-tagal tayong walang padyak. Kaya ngayon kahit pa paano, singit natin, padyak tayo kahit dito lang sa malapit. Parang gusto kong try din kasi yung takwahan dito sa may Imus. Yun, taga-Imus ako pero hindi ko pa napupuntahan yun. First time ko pupuntahan. Kaya yun, pag-desisyon kung magpakwahan na lang muna. Kasi halos din tayo, ilang linggo din tayong walang padyak eh. Hindi ko pala nakabit yung sensor para dito sa natin, by computer natin. Hindi ko talaga mamonitor yung speed natin saka yung distance na nakakover na natin. Nando pa siya sa kabilang port eh, hindi ko pa siya natatanggal. Lipat ko sana dito. Ang plano ko sana ngayon, magtataktak ako ngayon. Inulugan taktak. Kaso late na tayong nagising, late na tayong nakapag-ride out din. Yan time check, 6:35. Eh dapat pag ganong mga ride, pag medyo malayo sa amin, ang mga alis ko dapat mga 4:30, alas 5. Kaso syempre, hindi tayo nagising ng maaga. Nagising naman tayo ng maaga. Kaso yun nga lang, syempre may mga ginawa pa tayo. Kaya ayun, napag-isip ko malapit na lang muna. Parati ko kapadyak. Eh sabi ko, hindi ko pa naman napupuntahan yung pakwahan. Kaya sabi ko, sige, puntahan ko, doon na lang. Para na-experience ko yun. Madalas ko nakakita sa FB yun eh. Mga kapwa natin siklista, lalo na yung mga malalapit dito sa Imus. As per Google, nasa 3.5 km na lang ako bago makarating dun. First time ko lang kasi pupunta dun eh. Kaya nagtanong tayo kay paring Google. Pero sana magbudol ko si Google. Dito na ako sa may arko ng Bungandala. Bungandala! Dalasing. Check tayo dito sa Google natin. 2.5 km na lang. Diretso lang. Tama ba? Okay. Let's go! SM Center Imus. Tawag doon, stall, meriendahan. Oo, merienda, bago yung mga ng bisikleta. Tama. Uniform. Doon naman, meron din naman, kaso mo, medyo may kamahal. Oo nga eh. Private kasi na lugar eh, no? Kaya mahal. Dito. Dito maliit lang ito. Takwahan, Maliit lang yan. Subukan natin. Mas mawiwili ka doon, mas maganda doon. Oo nga eh. Mas maganda talaga doon. Sir Kuya, yung nagta-traffic dito sa, traffic manage dito sa may Kosig. Yan na, diretso unang kaliwa. Yan na yung takwahan. Woo! Lapit-lapit lang pala to sa amin. Halos 7 km lang. So yun, I think ito na yung takwahan. Kasi may mga kapwa siklista na tayong nakikita eh. Sa ito rin yung tinuro ni Kuya. Tignan natin kung anong meron dito. Pero sabi ni Kuya, meron daw mga titinda ng pagkain, mga bike accessories. Okay, pero siyempre, mas maganda pa rin makita natin anong meron sa takwahan. So far, nakikita ko pa lang yan, mga bisikleta. Mostly, mga senior. Tapos may mga nag-jogging din.
Pero wala pa ako nakakitang kainan sa mga bike accessories. Kahit kainan lang, kasi nagugutom na ako. Gatin yung kinain natin kaninang almusal. Kaya dito na tayo mag-aalmusal din sa Tokwahan, kung ano makita natin. May mga grupo ng siklista na dito. Siguro ito na yung pinaka-Tokwahan. May mga kainan na ako nakakita, pero hindi pa halos lahat bukas eh. Tignan natin. Ayan, titinda ng suman. Ito nga, may accessories nga. Tignan natin kung hanggang saan to. Feeling ko hanggang dito lang yun kasi crossing na to eh. Oh, okay. So yun ang meron sa Tokwahan. Isang medyo malawag na kalsada na maraming nagbabike saka nag-jogging. Sir, ito na ba yung pinaka-Tokwahan? Hindi ah, muslim to. Ang pinakatukwahan yung kabilang gano'n. Ah, yun na yun, sir. Yung yung sa may matasaan dyan. Pero ito iba na to, no? Medition 2F na to. Ah, okay, sige, sige. Nahati ito dyan sa kalasbit. Ah, okay. Maikli lang pala yung Tokwahan, na. Sige, sir, thank you. So, yun. Dito na tayo. Sige lang. Magkano yan? Maya-maya tayo. Yun, sabi ni ate, yung nagtitinda ng suman. Pag weekends daw talaga maraming tao dito. Lalo na nagbabike. Parang lang siya, parang normal na kalsada lang talaga siya. Na maluwag-luwag. Kaya ginagawang bike spot. Saka jogging area. Ang ganda rin. Kasi open space talaga. Yan. Hindi masyadong crowded at masikip. Pero may mga makakasabay kang mga sasakyan. Kung ikukumpara mo sa Bermosa, syempre mas lamang ng konti si Bermosa. Kasi yun, exclusive lang talaga sa bikers yan eh. May mga ilan na dumadaan ng mga sasakyan. Pero hindi tulad dito na sobrang public. Pero magandang ensayuhan dito ah. Isang mahabang stretch din na patag na maluwag. Yun nga lang nakakailang din kasi may mga sasakyan. Pero solid naman. Siguro mas masaya dito pag weekends. Try natin pumunta dito minsan ng weekends. Yun mga kamanok, ito na rin siguro yung pagkakataon para pakilala kayong bago nating bike. Ito si Atomic Cover, yung bago nating bike na makakasama sa mga vlog natin. Actually, ang bago lang sa kanya, itong frame. Binili lang natin siya online. Medyo naastikan kasi ako sa forma niya. At the same time, yun, gusto ko kasi mag-block concept na bike ngayon. Kaya yan. Yung mga parts ng nakaraan natin doon sa Miss Bunker, yan, transfer lang natin dito sa frame na itong Atomic Cover na to. Yan. Pero yung mga ano niyan, parts niyan, yung pa rin yan, yung nasa Spanker. Yan, yung Claris natin na RD saka FD. Tapos 2x8 pa rin siya. Yan, tapos naka caliper brake pa rin siya. Binago lang natin dito, ito, yung mismong crank. Yung plato niya saka yung arm, crankset. Himing. Yan, kasi yung isang ano natin dati, yung ginagamit natin dating crankset, yung FSA na carbon, hindi siya tugma dito sa mismong frame natin, tumatama dito sa part na to. Kaya yun, eh sayang naman yung frame natin kung hindi natin magagamit. Kaya bumili tayo na itong ounce, yung Trident na crankset. Yun, siya pa rin naman yan, yung mga nakalagay na parts dyan sa spanker natin. Tapos naka-budget ano lang din yan. Tapos naka-budget carbon stem lang din yan, saka fork. Yan, EC90. Kasama na siya sa frame na binili natin. Yan, yung stem na carbon, yung frame mismo, saka itong
ating fork, carbon fork. So yun, kung tinatanong nyo kung nasan yung dati kong frame, yung swanker, yun, for sale yun. Naka-post siya sa marketplace. Eto. Baka trip nyo, PM nyo lang ako. So yun. Yun lang yung quick na pagpapakilala natin dito sa bago nating makasamang bike. Saka dito kay Mimi. Tokwahan. Siyempre hindi kompleto yung pagiging tokwahan experience natin kung hindi tayo magtataho. Kaya pabili nga taho. Taho sa tokwahan. Tama ko yan, oh. Yan taho na yan, galing tokwahan. Aba. Marami dito pag weekend, sir. Thank you, thank you. Ang Tokwahan may pagka-dabelan vibes din siya. Yung vibes lang. Pero syempre iba-iba sila. Iba-iba sila ng mga offer. Bermosa, si Dabelan, saka itong si Tokwahan. Sibat na ako dito sa Tokwahan. Sibat na tayo sa Tokwahan. Good morning. So yun yung quick ride natin papunta na sa Tokwahan. Yung napapanood natin madalas sa FB, lalo na ng mga Cavite vloggers, napuntahan natin. Siguro mas masaya doon kapag weekends. Ngayon kasi Thursday, kaya siguro wala masyadong nagbabayad. Mga kamanok, kung inaabangan yung mga long ride natin, yun, hindi natin talaga masyadong magawa eh. Kasi sobrang busy tayo. Kahit ako, miss ko na mag long ride. Sobrang malalayo talaga yung mga loop natin. Ayan, yung mga multi-day ride natin. Ayan, yung mga almost 200 km ride natin. Hindi lang talaga natin sa magawa ngayon. Sobrang busy natin sa trabaho. Kapag wala naman tayong trabaho, alaga tayo sa ating anak. Yan yung nagiging routine natin ngayon, kaya bihirang-bihira tayo makapadyak. Pero kung may pagkakataon naman talaga, gagawin natin. Para kahit paano, patuloy pa rin yung pag-inspired natin sa mga tao para magbisikleta. Ma-promote yung good health na tulong ng bisikleta natin. Good kamanok, isang mahalagang tip pag nasa kalsada tayo. Lately kasi marami mga siklistang nasasangkot sa road rage. O yung parang mga napapaaway sa mga ibang motorista, sa mga nakakotse, nakasasakyan, mga ganun. Yan, payo lang siguro. Lawakan lang natin yung pag-unawa natin. Saka yun, manatili na tayong kalmado. Kasi wala na tayong magagawa eh. Yan yung nakalakihan natin dito sa bansa natin. Hindi talaga masyadong nabibigyan ng priority yung mga bikers. Makikita naman natin yan sa mga kalsada natin, di ba? Bike lane, ginagawang parking. Yung mga bike lane, nasasakop ng mga kung ano-anong mga sakyan. Kahit sabihin natin share the road. wala talaga. Kaya ang payo ko lang yun. Anay na lang natin kung kaya natin umiwas. Iwas na lang tayo. Saka yun. Isipin na lang natin kung ano yung mga pwedeng mangyari. Mas na pumatol tayo. Pagka pasensyahan na lang natin. Pero syempre, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pagkatao. May mga papatol at papatol talaga. Pero nasa inyo na yan kung susundin nyo itong tip ko lang naman. Huwag natin pairalin yung init ng ulo pag nasa kalsada.
Wala eh. We're in the Philippines. Pero meron din naman mga motorista sa mga car owner na sobrang marespeto sa bike lane. Yan, saludo sa inyo mga ma'am, mga sir. Sana lahat, or hindi man lahat, sana kahit mga 80 or 90% ng mga nagdadrive ng sasakyan, respetuhin yung bike lane. Para love-love lang. Love-love lang sa kalsada. So yun lang muna mga kamanok. Ingat tayo palagi. Ride safe mga kamanok. Huwag natin kalimutan magdasal bago mag-ride. Pasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. Ingat tayo mga kamanok. Kita-kits sa daan. Soon. Sana makapag-long ride ulit tayo. Or loop. Kahit loop man lang. Yo mga kamanok, maraming salamat. Ingat tayo lahat.